Isang lalaki ang naaresto kamakailan matapos niyang gamiting pang-blackmail ang masiselang litratong ipinadala sa kanya ng isang menor de edad na babae sa social media. Sa isang social experiment sa Amerika, ipinakita kung gaano kadaling mambiktima ng mga tinatawag na child predator gamit ang social networking sites. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, paulit-ulit nating paalala sa mga netizens, think before you click, lalo't maraming mahilig magsamantala online. Narito ang ulat. Gaano nga ba kadali para sa mga child predator na makabiktima sa social media? Ito ang inalam ng isang social experiment sa Amerika na may mahigit 37 million views at naging viral online. Gumawa ng peking profile ang host at nagpakilala bilang 15 anyos na binata. Saka siya nakipagpalagayang loob online sa 3 menor de edad na dalaga sa loob ng 3 araw. Pero sa kanilang eyeball o pagkikita, mga magulang na nakipagsabuatan sa host ang bumulaga sa mga dalaga. Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? Ang mag-asawang ito nagmaskara pa at nagpanggap ng mga kidnapper para takutin ang anak nilang pumayag sumama sa hindi niya kakilala. Gotta stop it, your mother or father! Dito sa Pilipinas, 2 sa 5 pangunahing mga reklamo na may kinalaman sa cybercrime, ang online threat at ang paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Paano mga paglabag na ginagawa ng mga child predator? Nitong Sabado lang, naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Division ang lalaking ito na nagpanggap bilang photographer at inengganyo ang isang 16 anyos na dalaga na magpadala ng mga masiselang larawan. Ginamit daw ng suspect ang mga ito sa pananakot at pangingikil. Mabuti raw nakipag-ugnayan ng biktima sa kanyang pamilya at sa mga otoridad. Kaya sila nagiging biktima minsan, especially yung kabataan na below 18 years old is mabilis silang magtiwala sa mga nakakausap nila. Akala nila totoo yan, totoo yung kausap nila. Ayon sa mga pulis, napakadali lang daw gumawa ng pekeng social media account kaya mahalaga raw na ingatan ng privacy sa internet. Lalo't mahirap nang burahin ang isang larawan o video kapag kumalat na ito online. Hindi rin daw dapat magpabaya ang mga magulang. Bago tayo mag-upload yan, alamin mo natin kung ano bang epekto nito. So dapat ang account nyo ay naka-private settings. At kung gumagamit man tayo ng computer, dapat alam ng magulang kung hanggang anong oras ka gumagamit para at least maprotektahan ka ng magulang. So may mga insidente man na mangyayari na beyond our control. Kung sa tingin nyo ay kailangan i-report sa police, i-report nyo po kaagad ito at maimbestigan at possible na maaresto ang suspect. Jessica, ang opisina ng PNP Anti-Cybercrime Division ay nasa loob ng Camp Crame at meron ding hotline 724-8712. Balik sa'yo, Jessica. Bam, nakakabahala yung experiment sa Amerika. Ganun lang kadali na yung 3 batang babae nahikayat ng isang lalaki na makipag-eyeball sa kanila kahit sa social media lang sila nagkakilala. Ito yung na-observe natin, 3 case studies na pare-pareho halos walang naging parang caution doon sa 3 na kasi nakita nila yung picture, halos kaedad lang nila. So yun yung nakita natin at na-prove ng host na possible nga na paano kaya kung sakaling child predator yung kanilang kausap. Nakakabahala. Sana hindi ganyan din dito sa atin, no? Yung eyeball na tinatawag, medyo popular kasi yan sa mga bata, eh. Yes, doon sa incidents natin sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Division, may ganitong mga instances nga within this year, marami na rin, online threats at yung mga anti-photo and video voyeurism. Ibig sabihin, dahil admittedly, ang mga Pinoy, mataas ang usage ng social media, so meron din talagang mga menor de edad na kailangan ng gabay ng kanilang magulang pagdating sa paggamit ng teknolohiyang ito. Nakababahala, lalo na yung sumakay pa dun sa sasakyan. Ayan. Lalo na ngayong panahon na usong-uso yung kidnapping. Sana apayuhan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ano bang dagdag na tips mula sa mga eksperto ang pwedeng gawin ng mga magulang kahit na ng mga bata? Anong payo sa kanila, Bam? Numero 1 payo, restrict yung kanilang public profiles. Hindi daw lahat pwedeng
isiwalat o ipakita sa public domain. Kailangan daw bantayan ito, private settings. Sa inyong magulang, kailangan open communication pa rin sa mga anak, lalo na kung nasa puberty stage. Kailangan kontrolado yung consumption ng social media, aware kung sino yung mga nakakausap, sakaling magkaroon ng untoward incidents, alam ng mga magulang kung sino ang ire-report sa otoridad. Kasi pag yung mga medyo yung mga bago mag-teenager o teenager ang mga bata, madali silang mahikayat. Lalo nga pag nakita nila na, uy, kaedad ko to, may itsura, mag-eyeball daw kami, ayun na ang problema. Kailangan payuhan po ang mga bata. Tama yun. Yun ang nabanggit sa atin ng mga otoridad. Very vital ang papel na gagampanan ng mga magulang, lalo na sa panahon ito, lalong nagiging advanced ang technology. Hindi natin alam, nasa mobile na ngayon ang trend, no? Hindi na desktop. So kailangan pati yung mobile usage at trends ng ating mga anak alam ng mga magulang, lalo na wag hahayaan na nakababad sa computer shop din. Doon naman sa mga batang nanonood, wag basta-basta maniniwala. At saka pagka hindi nyo kilala yung eyeball nyo, siguro magsama siguro ng chaperon, kung uso pa ba ang chaperon sa panahon na ito, ba mo? Kaya wag lang mag-isa at wag sasakay sa hindi alam na sasakyan, di ba? Hindi mo nyo pa kakilala, biglang sasakay na kayo dun sa auto. Medyo delikado yun, lalo na ngayong mga panahon na napakaraming mga loko-loko na naghahanap lang na mabibiktima. Maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.